kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lahat ng ayaw kong kulang sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kabanalan ng Diyos, sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Patuloy nating sabihin sa Panginoon, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tunay nga po, Panginoon, na kung kami ay mababalot ng iyong kapangyarihan, kung kami, Panginoon, ay nababalot ng kalingkingan ng iyong kaluwalhatian, ng iyong kapanalan, ng iyong katwiran at pag-ibig, Panginoon, hindi kami, O Diyos, maliligaw, hindi kami, O Diyos, mapapahamak, hindi kami makagagawa, O Diyos, na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Subalit kung kami, Panginoon, ay mababalot ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabanalan, ng iyong katwiran, ng iyong pagmamahal, kami, O Diyos, ay matatag, malakas at hindi kayang gapihin upang maakay at matangay ng mundo ito, ng sistema ng mundo na mali, na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na maging lakas at kapangyarihan namin, O Diyos, ang iyong kabanalan, ang iyong kapangyarihan. Pagkat ang lakas dito'y tanging sa iyo lamang, Panginoon, dapat maialay, aming Panginoon. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan
kakayahan, lakas na meron tayo ay galing sa Panginoon. Amen. Hindi tayo magkukulang kung patuloy lamang po natin na ang Panginoon ay ating pagtatapatan sa bawat sandali po ng ating mga buhay. Hallelujah! Glory to God! Glory to Christ Jesus. Napakabuti ng Panginoon sapagkat muli na naman tayong biniyayaan ng bagong umaga, bagong araw, at ito'y dakilang pag-asa na galing sa ating Ama. Praise the Lord! Hallelujah! Gandang umaga sa iyo kapatid na Uma Tolentino from Lipa City, Batangas. Pagpalain po kayo ni Sister Nora Tolentino. Magandang umaga at mapagpalang umaga sa buhay ni Sister Mary San Juan dyan sa San Jose. Pagpalain ng Panginoon ng buong pamilya. Ganun din sa ating kapatid na sila Ate Opel Bondok. Good morning po. At sa ating kapatid na sila Brother Christian Bondok from Qatar. Maging sa ating mga kapatid dyan po sa Jantaan na Pampanga na si Sister Aloha Enea Bondok, kay Alia, at mga kapatid natin na sila Sister Anes, Sister Marieta Bondok, August Manarang. Magandang umaga sa pamilya mo. Brother Eleno Canlas, kila Sister Lydia Trinidad, kila Sister Grace Bardos de los Santos. Magandang umaga. Nalain kayo ng Panginoon, Sister Catalina Lakbo, Sister Sheila Lakbo, kila Lynn Show, pagpalain ng Show family, at ganun din sa buong pamilya nila Sister Marilyn Gamba at Christina Malyari, ang Gamba family. Praise the Lord! Ganun din sa pamilya ng ating kapatid na sila Sister Senaida Pangan Bando, purihin ng Panginoon. Magandang umaga rin sa ating kapatid sa Panginoon, sila Sister Annalyn Sanchez and Albert Sanchez from Taguig City, at sa Maaba Maestra family from the province. Pagpalain ka po, Pastor Edwin Baal at ang buong pamilya. Kundi sa ating kapatid, Sister Victorina Angeles. Magandang umaga, pagpalain kayo ng Panginoon at ang buong pamilya, maging kay Nadel at sa pamilya ni Mark Ivan. Pagpalain din ang buong pamilya Silang, ni Sister Lina, Brother Felix Silang, at sa inyong mga kapatid, Sister Win Batual dyan sa Villa Escudero, Chaong, Quezon, sa buong yung pamilya. At ganun din kala Sister Nela Nonoso, Tony Nonoso, at kala Tiffany Aloha, at sa ating kapatid sa Panginoon na sila Tintingo, at ganun din kay Brother Fiel. Golob ng Diyos, no? Kita tayo sa July 4 for the dedication of Joseph Elijah. Good morning din kila Sister Marta, kila Kuya Crisanto Artiliaga dyan sa Bulakin, at sa kapatid natin na sila Brother Julius, Brother Jerome, Sister Jai, at kila Brother Ian Artiliaga, kay Mayan Andayan, kila Mark Anton, at sa buong pamilya, at sa ating kapatid na sila Maring Alin Artiliaga at buong pamilya, na anak na Arius, Paring Archie dyan sa Karagatan. Ganon din sa yung mga apo Maring Alin, kay Sister Glory Benaluz. Good morning kila Maring Maricar, Kakay Artiliaga, at sa ating kapatid sa Panginoon na sila Glory to God. Amen. Glory to God, sila Maring Maricar, kay Mami Ellie. Good morning sa iyo. Magandang umaga, Mami Ellie. God bless po your health at patuloy kang palakasin ng Panginoon. God bless din kila Doktora Kayan at kila Engineer Alo, Sister Mariel, Brother Romel Biray and family, Sister Liesel Amante Banyagale Bondad, at ganun din po sa kapatid natin sa Panginoon. Hallelujah, na si Pastora Fe. Good morning po, Pastora Fe. Andal Artiliaga, kalakasan, kalusugan, patuloy na ipagkaloob sa iyo ng Panginoon, at patuloy na pag-aalab, at sa buhay, salamat din sa buhay mo sa palagdiang masigasig na ipanalangin ang mga kapatiran ng bawat isa
Pagpalain kayong lahat, maging ang anak mo si Sister Abigail, Megan, at sa ating mga kapatid, pag-iingat ng Diyos sa kanilang opisina, trabaho, sila Brother Mark de los Santos, and Sister Michelle, ganun din kay Ate Seth. Happy birthday, Seth. More birthdays to come. Ang mabait at napakamalambing na bata sa kanyang pamilya, sa kanyang nanay at tatay. Good morning din Sakset Azuri. Good morning kila Sister Malu, kila Zoe dyan sa Canada, at kila Brother Renato. Andal family, sa lahat ng mga nasa Canada, pamilya ni Sister Tess Maranan, pamilya mo, Pinsan Abet R. Sigal dyan sa Canada. Good morning mga taga Germany. Good morning po sa inyong lahat mga taga Japan. Kay Maring Jeanette, good Tiberos. So, Tiberos family, kila Brother Leo, Sister Joy, at kila Sister Lisa Narvaez, Jean, and Sister Letty Hontiveros, kila Ate Rosela Carrasco. Kundi sa pamilya nating kapatid na sila Sister Risa Gutierrez, at sa pamilya ni Maring Marie Nama Estrada, at kay paring Alexander Estrada dyan sa Qatar. Ganun din sa mga kapatid ko, kila Rex, Raquel, Reniel, Mary, kila Ricky, kila Michael, kila Ventura, Romel dyan sa Riyadh, kay S.A., kila Rowena Pineda, Ponte Pineda family, at Richel Ponte El Diponso family, kay Liza dyan sa Singapore, at sa kapatid natin sa Italy na sila Brother Froilan, at ganun kila Brother Christian Jalola and family, Froilan Jalola, kila Sister Mary Gail Jalola from Switzerland, kila Sister Jen Kindara and Pido Kindara. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Good morning din sa ating mga kapatid na sila Eric Bellarmino. Magandang umaga sa inyo sa Bellarmino family, at sa pamilya nila Ate Nina Di Mesa, at ganun din sa buong pamilya ni Sharon and Ronnie Giron, buong pamilya ni Sister Cami Nieva, buong pamilya ni Ate Gina Bellarmino, Sister Amor Mia dyan po sa San Francisco, Redby, Lucena City. Pagpalain ka po at lahat ng iyong mga mahal sa buhay. God bless din sa ating kapatid Donabel Paraiso at sa Fortesa family dyan sa Florida, USA. Kila Sister Lourdes Baby Reyes dyan po sa Georgia. Ang patuloy na pagyakap ng Panginoon sa iyo, sa iyong buhay, sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Brother Melvin from Cambodia, Melvin Cruz Abelia. Amen. At sa mga kapatid natin dyan po sa UK, London, Sister Kate Villamor, Sister Lily Reyes, at sa Ogis family ni Pastor Edmund Ogis, at ganun din sa lahat pa po naman nandyan sa UK, London na kapatiran, at kila Brother Bebo Sapilio ng Mauban, Quezon, Sister Merlin Nuque Lopez, Candelaria, Sister Sonia Alcantara Mendoza, Raquel Santos Nuque. God bless sa inyo lahat. Inanak kong Grace Cortez, kay Maring Eden Belila, kay Maring Perebong Malinag dyan sa Tagaytay City, at nanak kong Luis Mervin and Lady Janela dyan sa Victoria Laguna, ang Rebong Malinag family. Praise to Lord. Good morning din sa pamilya ng ating kapatid sa Panginoon. Hallelujah na sila Sister Alma Tatel family, at kay Richard Mendoza and family, kay Brother Nel Calawin. Good morning sa family mo. Pagpalain kayo Brother Ralph, classmate, batchmate Ralph Bueno, at sa buong pamilya, at sa batchmate kong si Joby Ching. Pagpalain kayo dyan sa Karagatan, buong pamilya. Ganun din kay Pisan Roderick Octavio and family, at sa pamilya ni Tita Perlita Octavio. Ganun din sa ating minamahal kapatid Jordan Serador, sa buong pamilya, maging sa trabaho mo sa Shangri-La Hotel. Pagpalain kayo ng Panginoon, at ganun din kay Brother Chris Aquino, at sa lahat ng mga mahal mo sa buhay.
God bless kay Sister Mylene Pabro Minor. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon si Marwin Talavera. Praise the Lord. God bless sa'yo, Tiffany. And glory to God kay Marwin Talavera. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. At kaya Ruwilin Pahardo, kaya Mary Grace Peña Flor, magandang umaga. Glory to God. Kaya Sister Winnie Patual, good morning po. At kaya Sister Emmy Tuchoso, purihin ng Diyos, purihin po ang Panginoon. Regina Aparcolche Apolinaria, magandang umaga sa inyong lahat. At sa lahat pa po ng mga hindi ko nabanggit, pagpalain kayo ng Panginoon. Kung nakita o ang inyong mga pangalan sa screen, ang Diyos ang magpala po sa inyong pakikinig at pakikiisa sa gawain ito. Glory to God! Nakaawit po ba kayo? Nakapanambahan po ba kayo kanina ng awitin natin na paggising pa lamang sa umaga? Ang hiling na natin sa Panginoon ay huwag tayong papagkulangin sa lahat ng bagay. Higit sa lahat ay spiritual, kagaya ng kahilingang, praise the Lord, kahilingan natin, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo, sapagkat yun ang buong lahat na kailangan natin sa ating buhay para makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon, na magharian tayo ng kapangyarihan ng Diyos at mabalot tayo ng kabanalan ng Panginoon, ng presensya ng ating Panginoon. Good morning din sa lahat ng kapitbahay ko dyan po sa Uubong, Santa Cruz, Laguna. Good morning sa lahat ng mga kababayan, kaibigan, kamag-anak. Praise the Lord, at lahat kayong pinagkatiwala sa akin ng Panginoon sa iba't ibang panig ng daigdig sa pamagitan ng virtual fellowship nito sa ating live broadcast. Brothers and sisters, kunin na po natin ang ating mga Biblia at ito ating hanguin sa Book of Exodus, Old Testament po, aklat ng Exodo. Ayan. Exodus chapter 16, verse 16. Ayan. Praise the Lord. Nakakaranas pa rin ba tayo na tayo ay nagkukulang? Nakakaranas pa rin ba tayo na tayo ay kinakapos? Hallelujah! O meron ba sa inyong kahit meron na at sobra-sobra ang pangangailangan ay nasasayang lang sa pagkain na sobra-sobra maaring napapanis o nabubulok? Praise the Lord, mga inibak, mga itinago sa loob ng tahanan na nasasayang lang. Aalamin natin ang mga dahilan bakit kahit sobra-sobra na tayo sa pangangailangan ay nasasayang lang at nababaliwala at nabubulok pa. At alamin din natin bakit kahit tumatanggap tayo ng biyaya at pagpapala, may pagkakataong nagkukulang pa rin tayo. Masasabi natin hindi sapat. At kapag dumating ang panahon na yun na nagkukulang tayo, diyan na pumapasok kung mga sinasabi natin, praise the Lord, kulang at kulang, mga himutok, pagrereklamo, mga pagdaing, at atin pong balikan ang nakaraan sa naging buhay ng mga Israelita, ng mga reklamador, mga mahilig dumaing, mahilig maghimutok, na minsan makikita natin sa buhay natin na ganyan pa rin po tayo. Alimin na natin kung bakit tayo nagkukulang. Okay, isa lang ang problema. Hindi tayo marunong sumunod sa kung ano ang tagubilin o ipinapuputos ng ating Panginoon, lalo na sa pagkuha at pagtanggap ng biyaya. Nakukunin na lang natin dahil malayang ipinakukuha ng Panginoon ang mga biyayang galing sa Kanya. Dito pa lang ay makikita natin na ang tao ay hindi talaga marunong sumunod sapagkat ito'y tungkol sa mana at ito'y ang pagkain
Maaaring sabihin natin, hindi mo alam. Mismong mga Israelita, hindi nila alam. Ang pagkaing bumuhos mula sa kalangitan upang patunayan na ang Diyos ay makapangyarihan. At upang patunayan din ng Panginoon na sa bawat himutok, ito'y kanyang naririnig. At sa bawat daing, ito'y kanyang dinidinig. Bawat hingi, kanyang ipinagkakaloob according to His will. We believe that God supplies all our needs in Philippians 4:19, na God supply all our needs according to His riches and glory. Pangako ng Panginoon yan eh. Kaya nga masasabi natin, ang Diyos ay hindi nagkulang, ang Diyos ay hindi nagpabaya. Sabi rito, my dear brothers and sisters, sa Exodus chapter 16 verse 16, this is what the Lord has commanded. Malinaw na sinabi dito, mga minamahal kong kapatid, ang utos ng Panginoon. Kasi commanded eh. Diba? Sabi rito, sa verse 16, brothers, at ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salok sa isang tao. This is what the Lord has commanded. Gather as much of it as each person needs to eat. You may take 2 quarts per individual, according to the number of people each of you has in his tent. Pagpalain ang salita ng Panginoon. So, ang pamagat ng ating pag-aaralan is get only what you need. Kunin lang daw natin kung ano ang kailangan natin. Pangangailangan na hinihingi natin sa Panginoon, na narinig ng Panginoon ang himutok at daing ng tao dahil sa panahon ng mga Israelita, na hindi pa halos nila maunawaan, hindi pa halos nila matanggap na sila'y pinalaya ng Panginoon sa pagkakaalipin mula sa Ehipto. Pinalaya sila ng Panginoon sa pagkakagutom, iniligtas sa kapahamakan, sa paghahari. Praise the Lord, ng tinatawag na Hallelujah na hari ng Ehipto, na sila'y pinapahirapan. Hallelujah, samantalang sa Diyos, hihingin mo na lang. At kapag hiniling mo, ibibigay ng Panginoon. Sabi nga rito, mga minamahal kong kapatid, makikita mo sa binabasa natin na ang dahilan bakit ang tao kahit nabigyan na ay nagkukulang pa. At kapag nagkulang pa ay nagrereklamo. Dahil marami sa kasalukuyan ang walang kasiyahan sa buhay. Walang kakontentuhan. At dyan mong makikita rin ang mga taong mapanlamang. Mga taong akala mo mauubusan. Mga taong akala mo'y hindi aabutin. Na-experience ko rin ito even nung wala pa ako sa Panginoon. Personal kong karanasan. Yun bang kapag may handaan, kapag may kainan, yung kapag kumuha ka ng pagkain, may hawak kang plato, tapos meron pagkakataon na kapag kumuha tayo, ang dami-dami. Pero hindi naman natin nauubos. Daming ulam, matamisin, daming kanin, at kung ano-anong nakahain sa lamesa na pagkain. Na minsan ang ugali natin, hindi natin napapansin, ang asal natin, hindi natin napapansin na may nakakapansin sa atin. Na kung kumuha tayo at maglagay ng pagkain, akala mo hindi na pwedeng bumalik.
akala mo mauubusan. Amen? Amen? Mag-amen po tayo kung na-experience yun. Ako na-experience ko yan, ganyan din ako dahil wala akong pakialam noon eh. Siyempre wala ako sa Panginoon. I don't care. Ika nga, wala akong pakialam. Basta kukuha ko ng pagkain, wala rin akong pakialam kung may susunod pa sa akin kukuha na baka maubusan yung susunod sa akin. Amen po ba? Mga akala mo hindi na pwedeng bumalik, na pwede pa naman bumalik ulit para kumuha ulit ng pagkain. Ganyan tayo. Lalo na kapag wala tayo sa Panginoon. Totoo hindi? Mag-comment po kayo. Kung hindi ikaw yun, maaaring may nakikita kang gano'n. At kung di pa natin alam na tayo yun, pues, nakikita tayo ng taong nagpaligid sa atin. At higit sa lahat, hindi man tayo makita ng tao, nakikita po tayo ng Diyos. Amen. Kaya ang pamagat natin pag-aaral, get only what you need. Kunin mo lang kung ano lang ang iyong kailangan. At sa Bible, you get what you need for today only. Dahil ang Panginoon nung magpala at sinabihan si Moses, sabihin mo nga sa mga Israelita, lumabas sila at ako'y magpapaulan ng mana. At yung manang iyon ay ang pagkain. At nagsabi ng Panginoon, kunin nila ang kailangan nila para sa araw na ito. At ang sabi nga ayon sa pangangailangan na isa, this is what the Lord has commanded, gather as much of it as each person needs to eat. Kunin mo lang daw ang kailangan mong pagkain para sa araw na ito. Pag sinabing ganun ang utos, yung kailangan mo lang para sa araw na ito, yun lang kunin mo. Ibig sabihin, utos na dapat nating sundin na hindi tayo sobra. Malinaw na sabi, tigkakalahating salo ang kunin. Yung mana na pinag-uusapan natin, ito yung pagkain na ibinuhos ng Panginoon dahil narinig niya ang daing ng tao na sila'y nagugutom, na sila'y nagkukulang. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sinabi kay Moses, palabasin mo sila bukas at magpapaulan ako ng mana. Ang mana, brothers and sisters, ito yung parang maliliit na butil. Kung nakakita na kayo ng pinipig, ganun po, inihalin tulad ang mana. At ginawa nga ng tao na lumabas sila sa araw ng bukas. Kinuha nila. Kumuha sila. Merong kumuha ng sumobra. Kapag kumuha ng sobra, ibig sabihin, hindi sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Kumuha ng labis, ibig sabihin, akala mo, wala nang bukas. Akala mo, wala nang susunod na darating na blessing. At ganyan po tayo, na hindi natin alam, kaya pala tayo nagkukulang. May mga pagkakataon, masyado pala tayong nagiging walang pakialam sa mga susunod pa sa atin na pwedeng nangangailangan. Basahin po natin, sabi po rito, my dear brothers and sisters, nang magtakip silim dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na ang hamog sa paligid ng kampo. Sa verse 14 po, nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay na lalatagan ng maliliit na maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Ito yung mana na ibinuhos ng Panginoon. Sa verse 15, hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Pero yun yung mana. Pinipig ha? Animoy pinipig. Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda kalahating salo sa isang tao.
Pag ang Diyos ang nagbigay, sapat, hindi pwedeng magkulang. Masasabi lang natin nagkulang dahil hindi tayo marunong masiyahan. Pansinin natin sa mga partihan, may nanlalamang. Pansinin natin yung mga pumipila dyan sa mga kumukuha ng mga ayuda. Pansinin natin yung mga kumukuha dyan sa mga nauso ngayon sa panahon ng pandemic, ang quarantine pantry. Nakita niyo po ba yung mga quarantine pantry na namimigay ng pagkain, ng mga dilata, mga gulay, at kung ano-ano na essential needs ng mga tao. Pansinin po natin, meron dyan kung kumuha, sobra-sobra. Ang sabi ng Panginoon, kunin lang ninyo ang kailangan ninyo para sa araw na ito. Ano ba ang panalangin natin? Bigyan mo kami. Give us today our daily bread. Bigyan po kami ng kakanin sa araw na ito. Yan ang panalangin natin. Nang binigyan, nagreklamo pa, nang binigyan, hindi nasiyahan, nang binigyan, sinabi niyang kulang. Praise the Lord. Nakakahiya tayo sa Panginoon. Kaya kung magkulang man tayo, problema na natin yon. Kasalanan na natin yon sapagkat hindi tayo marunong sumunod sa kung ano ang ipinag-uutos o tagubilin ng ating Panginoon. Kaya kung kinakapos ka ngayon, kung kinukulang ka ngayon, walang kasalanan ng Diyos. Tayo ang may pagkukulang, tayo ang may kasalanan. Sa verse 17, namulot nga ang mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ano ibig sabihin? Talagang sapat ang pagpapala ng Panginoon. Biyaya may sapat, hindi nagkukulang. Amen? Yan ang awitin natin sa Panginoon. Glory to God. At sabi pa rin, sa verse 19, sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ito pa, utos din. Kapag pinakuha tayo ng Panginoon, nang para sa araw na ito, sinabi rin niya, huwag kayong magtitira. Amen? Kasi pag nagtira tayo, mapapanis. Kasi sa panahon noon, yung mana, maaring sabi, mapapanis talaga siya pag pinaabot ng bukas. At ang sabi rito, dahil may mga taong hindi marunong sumunod, naging matakaw, naging gahaman, naging makasarili, mapanlamang, ang sabi rito, sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan, ngunit ang ilan sa kanila hindi nakinig kay Moses. Kinabukasan, inuod ang itinira nila, kaya nagalit sa kanila si Moses. May nabubulok, may napapanis, may inuuod, may nasisira. Eh marami nag-iimpok ng sobra-sobra. Kaya sa kadupangan, sa kasuwapangan, sa kadamutan, sa pagiging gahaman, isang araw hindi na nila pakikinabangan ang kanilang panlalamang sa kapwa. Amen po ba? At sabi rito, sa verse 21, mula noon, tuwing umagay namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito'y natutunaw. Natutunaw pala yung mana pag uminit ang araw, no? Verse 22, ng ika-6 na araw, doble ang kanilang napulot. Isang salop para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga leader ng bayan at sinabi ang nangyari.
Ipinaliwanag naman ni Moses sa kanila, itong utos ni Yahweh, bukas ay araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itira ninyo para bukas. Bakit sinabi ng Panginoon, kunin mo lang ang kailangan mo para sa araw na ito? Isa pa, may 6 na araw na pwede natin kunin ang gusto natin. May 6 na araw na itinakda ang Panginoon para gawin ang gusto nating gawin. Pagdating ng ika-6 na araw, sabi ng Panginoon sa pangailangan ng Israelita, doble ang kunin ninyo. Sapagkat sa araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuhang pagkain. Kaya marami, kahit gaod ng gaod sa araw ng pamamahinga para sa kanyang kakainin, para sa kanyang lulutuin, kulang at kulang pa rin. Kasi pati araw ng pamamahinga, ipinagtatrabaho niya. Pati araw ng Panginoon, gumagaod siya na dapat ang araw ng pamamahinga ay kasama lang natin at iuko lang natin ang oras at araw para sa Panginoon. Kaya hindi ka taka-taka, gipit at gipit, kulang at kulang pa rin ang kanyang pangangailangan. Dahil ang sabi ng Panginoon, sundin din natin. Nung ika-6 na araw, sabi niya, doble ang kunin mo. Bakit? Kasi bukas ay araw ng pamamahinga. At kaya doble ang pinapakuha ng Panginoon at sabi, lutuin mo para may makain kayo sa araw ng pamamahinga. Ganyang kabuti ang Panginoon, ganyang katapat ang Panginoon. Lamang totoong nagiging gahaman suwapang tayo. Pati araw ng Panginoon ay kinukuha natin. Pati araw ng Diyos ay ginagahaman natin. Gusto pa nating maangkin ang araw na para sa Panginoon. Kaya kipit at dikit pa rin. Kaya kulang at kulang pa rin. Amen po ba? Kaya sundin natin, sabi rito, tulad ng sinabi sa kanila ni Moses, nagtira sila para sa kinabukasan at di nasira, ni hindi inuod. Doon sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ang mga kumuha ng mga nagpasobra, pwedeng mabulok at masira. Hindi sinunod yung utos ng Panginoon eh. Pero sa ika-6 na araw, maaaring sabihin natin Sabado ito dahil sa ating kalimitan, Linggo ang araw ng Panginoon. Iniutos ng Panginoon sa pagitan ni Moses, doblehin ang kuha. Ipinaluto para may makain sa araw ng pamamahinga at hindi na lumabas pa, hindi na magdahilan pa na Lord, excuse me, may trabaho ko Lord, may gagawin ako. Lord, 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 puro tayo dahilan. Kaya naman, kahit anong pagpapakasakit, pagpapakahirap ng tao, dahil pati araw ng pamamahinga, kinukuha pa natin. Gusto pa natin maangkin ang araw ng Panginoon. Malinaw kasing sinabi sa verse 25 at sinabi ni Moses, ito ang kakanin ninyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. Malinaw yun. Kapag kinuha mo pang araw ng pamamahinga, may makuha ka man, kakapusin at kakapusin ka pa rin. Kukulangin at kukulangin ka pa rin. Then malinaw na sinabi ng Panginoon, araw ng pamamahinga ay para lang sa Kanya. Sa verse 26, 6 na araw kayong manumulot, niyan sa ika-7 araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. So, 6 na araw natin pwedeng kunin ang ipinakukuha ng Panginoon na kailangan natin para sa araw-araw.
Ano man ang iyong kaabalahan, gawin mo yan sa loob ng 6 na araw. Ano man ang iyong mga lakad, sabihin mo, importante. Gawin mo yan sa 6 na araw. Ang buti ng Diyos, 6 na araw sa Kanya nga, isa lang eh. Kaya pag inangkin pa natin yung ikapito, napakasakim na po natin, napakasuwakang na po natin. Amen. Saan mo ginugugol ang iyong ikapitong araw? Sa layaw din ng katawan. Ginugugol ang ikapitong araw sa mga bisyo. Meron nga akong kilala, Lunes hanggang Sabado, hanggang Linggo, ginugugol ang panahon sa pagpaglasingan, sa pag-inuman, sa mga bisyo. Wala nang itinira para sa Panginoon sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan pa kayo susuway sa aking mga utos? Tandaan ninyo na akong si Yahweh ang nagtakda sa inyo ng araw ng pamamahinga. Kaya tuwing ika-6 na araw ay binigyan ko kayo ng pagkain para sa 2 araw. Sa ikapitong araw ay walang aalis ng bahay. Doon sa ika-6 na araw, 2 ang ibinigay ng Panginoon. Para daw sa araw ng pamamahinga. Wala nang pupunta sa ganun, wala nang pupunta sa ganito, kundi ang ikapitong araw ng pamamahinga ay para sa Panginoon na. Hindi issue dito yung magtatalo-talo tayo. Pastor, sa amin, Sabado ang ikapitong araw, hindi problema yun. Basta ang importante, yung 6 na araw. Hindi dito issue yung Sabado ang ikapitong araw. Mostly kasi ginagawa natin ang pamamahinga. Even sa trabaho, mga government, mga private company na trabaho, 6 days and 7 days is rest. And the rest na itinakda ng Panginoon, sabi niya, alalahan ninyo, sabi ni Yahweh, ako ang natakda ng ikapitong araw na inyong pamamahinga. Na wala na tayong dapat trabahuin kapag araw ng Panginoon sa Panginoon lamang. Para hindi tayo magkulang, para hindi na tayo magdaing, para hindi na tayo maghimutok. Kapag sinunod natin yon, hindi tayo magkulang. Amen. Pagnilayan mo mabuti kung gaano ka-importante, gaano kahalaga ang araw ng pamamahinga. Minsan isasabay mo pa ang mga activities mo kung kailan araw ng Panginoon at tsaka ka pukpok ng pukpok dyan sa tahanan mo kung kailan araw ng Panginoon, tsaka ka trabaho ng trabaho sa loob ng tahanan. Samantalang ibinigay na ng Diyos ang 6 na araw. Sa oras nito, tayo na ang may pagkakamali kung nagkukulang tayo sa ating pangangailangan. Because, bakit nagiging mailap ang blessing sa atin? Imbis na maging sapat ay nagkukulang. Napakalaki ng pagkukulang natin sa Panginoon. Kung kailang araw ng Panginoon, tsaka ka may lalakarin. Kung kailang araw ng Panginoon, at tsaka ka magdadahilan. Kung kailang araw ng Panginoon, at tsaka mo sasabihin, maunawain naman ng Panginoon. Maunawain talaga ang Panginoon. Pero tayo, nauunawaan ba natin ng Panginoon? Na mahal lang naman niya tayo. Kaya niya tayo inuutusan na gawin natin ito. Mamahinga sa araw ng pamamahinga. Para sa Panginoon lamang ialay ang araw ng pamamahinga. Huwag na tayong magdahilan sapagkat wala na tayong may dadahilan sa atin. So get only what you need. Kunin mo lamang ang para sa araw nito at huwag kang
nagpapasobra para sabihin mo, para sa araw ng bukas. Ang sabi ng Panginoon, yung kailangan mo lang at kailangan ng isang bayan. Kaya huwag tayong mag-akto na para tayong mauubusan. Huwag tayong mag-akto na parang wala ng bukas. Huwag tayong mag-akto na parang wala ng Diyos na magpapala. Meron lagi. Basta sundin lang natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sa utos ng Panginoon, brothers and sisters, na ikapitong araw, para lang sa Kanya, nawa po ay sundin natin. Sabihin natin sa Panginoon, simula ngayon, ikaw na po ang aking unahin. Dapat lang na unahin mo siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang katuwiran ay iyong ikapamuhay. Masdan mo ang mga ibon, di naghahasik o nag-iipon. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Kung ang ibon hindi naghahasik, hindi nagtatanim, kung ang ibon palipad-lipad lamang sa para, nakakain ng Panginoon. Higit pa tayo sa ibon sapagkat tayo kawangis na nilalang ng Panginoon. Gaano pa kaya na hindi niya pagpalain tayong mga nilalang niya ang kawangis ng kanyang katwiran at kabanalan. Masunod ang kalooban ng Panginoon, tayo magkukulang. Masunod ang nais ng Diyos, hindi tayo pababayaan. Dapat lang na unahin siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang katuwiran ay iyong ikapamuhay. Masdan mo ang mga ibon, naghahasik o nag-iipon. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa unang 2 Korinto, kabanatay 6, talatay 2. Tinulungan kita sa kaukulang panahon, sinaklolohan kita sa araw ng ating iyong pangangailangan. Tapat ang Panginoon, di siya nagkulang. Di papayag ang Diyos na di ka pagpapalain. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay susunod. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay susunod. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay susunod. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay susunod. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan.
salita mo ang tanging sandigan ko. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon. Di man karapat-dapat kami ay iyong pinagpapala. Di man kami karapat-dapat kami ay iyong tinulungan. Di man kami karapat-dapat buong mundo ay iyong iniingatan, inililigtas. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin lahat, sa lahat ng mga pinagkatiwala mo, Panginoon, upang makapakinig ng mga salita mo, mga aral mo, mga tuntunin, mga pagpapayo, mga pagpapaalala mo. Salamat sa dakilang pagmamahal mo. Salamat sa pagtatapat mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Kaya nga, upang hindi na tayo magreklamo, upang hindi na tayo maghimutok, upang hindi na tayo dumaing na kulang ito, kulang yon, kulang yan, kulang ang marami sa ating buhay. Simple lang, do what God commanded. Kung ano ang utos, yun ang ating sundin. Kung anong pinagagawa, yun ang ating gawin. Pag sinabi niya, kunin mo lang ang para sa araw nito, yun lang ang ating kunin. Huwag tayong sosobra, huwag tayong lalabis, sapagkat may takdang araw ang bawat araw para ibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. Salamat sa Diyos, salamat sa buhay po ninyo, at lahat kayo, pagpalain ng Panginoon. Sa mga sakit, karamdaman, pagalingin ang bawat isa. Kamay ng Diyos ang humipo sa lahat ng may sakit, karamdaman, mga nasa hospital, mga nagkukulang sa pangangailangan. God will provide sa ating lahat. Basta sundin natin kung ano ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Let the miracle happen in our house, in every home, every country, every town, every province. Pagpalain ng Panginoon. Lahat ng company ay pasaganain ng Diyos upang pangailangan ng buong daigdig at lahat ng tao ay matugunan sa pamagitan ng ibubuhos ng saganang biyaya ng ating Panginoon. Kaya lagi natin sabihin, provide our needs, Lord, for today, because you are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Salamat sa Panginoon. Salamat sa inyong buhay. Pagpalain kayo, mabuhay tayong lahat sa maghapong ito na sinusunod ang kalooban ng Panginoon. To God be the glory. I love you all because God loves us very much. Amen and amen. Happy birthday kay Rhea Angel Rigoroso. Pagpalain ka at buong pamilya, more birthdays to come. At sa lahat pa po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyong lahat. Mga nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ng kasal, happy anniversary, mansary, at kung ano-ano pang mga pagdiriwang. Pagpalain kayo ng ating Diyos Amang makapangyarihan. Love ng Diyos, magkita-kita tayo sa araw ng bukas. Same time, 9 a.m. and continue to subscribe our YouTube channel. At kapag meron kayong naligtangan, panuorin lang po ninyong replay sa ating YouTube. Uploaded po ang ating mga gawain doon. Updated. Praise the Lord. Hallelujah. Paalam po ngayon sa pangalan ng Panginoon. Amen and amen.